pinag-uusapan natin kanina, malaking tulong yun. Buti lang napasama tayo. Oo nga eh. Alam mo, ang daming tao, malaki gastos nila dun. Ang laki talaga, no? Ilang milyon kaya tayo. Kung biruin mo, sila yung sasagot ng PhilHealth contribution natin. Yung mga pinakamahihirap na pamilya. Oo nga eh. Isipin mo, ang galing eh. Nararamdaman na ng mga tao na kumikilos yung tax nila, di ba? Kaya nga, yung sinasabi siya, unti-unting nararamdaman ang pagbabago. Teka. Saan pala nila kukunin yung perang ipambabayad nila sa PhilHealth contribution natin? Siyempre, dun sa taksang bayan, sa buwis na binabayad ng bawat Juan de la Cruz. Ganun ba? Eh kung ganun pala, edi dapat doble yung tax na ibibigay natin sa kanila, di ba? Para ipamahagi sa bayan. Yung dagdag na tax sa lahat ng produkto, no? Hindi yung pwede. Kalabasan nyo masyado, no? Marami ang mga galit at mapipirwisyo. Pero, yung dagdag sa tax sa alak at sa sigarilyo, yun, ayos na ayos yun. Ang pwedeng makinabang. Alam mo, mag-iisang taon na rin pala magmula nung ipinasa yung batas na magdadagdag ng buwis sa alak at sigarilyo. January 1 yun, di ba? Oo nga, mag-iisang taon na. January 1. Ano nga bang tawag sa batas na yun? Yun yung tinatawag na Sin-Tax Reform Law o ang Republic Act 10351. Naisa batas to noong December 20, 2012. Oo nga, tama, Sin-Tax. Naalala ko, ang daming nagalit yung pinasa yun eh. Kasi nga daw, nadagdagan yung presyo ng alak at sigarilyo. Alam mo, kung alam lang nila kung ano yung layunin nitong Sin-Tax o kung saan mapupunta yung mga karagdagang buwis na nakukolekta, hindi sila manggagaliitin ng ganyan. Teka, saan ba talaga kasi mapupunta yung Sin-Tax? Ayan halimbawa, himala, nagkaroon ako 100 sa bulsa ko. Sa wakas, itong 100 pesos, no? May karagdagang tax na nakolekta. Buhat dun sa Sin-Tax. 15% nito o 15 pesos ay mapupunta sa mga magsasaka o yung mga nagtatanim ng tabako na apektado na itong Sin-Tax. Alam mo, dapat lang eh kasi isipin mo kung tataas yung presyo ng sigarilyo, syempre, kukonti yung buyer nun, di ba? Syempre, yung demand kasi, kukonti din. Apektado yung mga Kaya nga wala sila dapat ikabahala. Diba? Yun yung sinasabi ko. saan naman mapupunta yung 85 pesos o 85%? Ito nga, ulitin natin, lalabas ko. Yung 85% nito ay mapupunta sa proyektong pangkalusugan ng pamahalaan. Sa pagpapagawa ng mga klinik at ospital. Sa pagpapalawak ng PhilHealth. Di ayos naman pala, sa kalusugan din naman pala ni Juan de la Cruz mapupunta yung karagdagan na batas na buwis. So, hindi lang yan, no? Magagamit din ito sa pagpapaigil ng mga hospital facilities at sa iba pang proyekto ng Department of Health. Kung magkakaganyan, syempre, yung kalusugan natin mga Pilipino, protektado. Alam mo, no? Itong Sin-Tax reform na ito, isa ito sa mga hakbang ng gobyerno para makamit ang universal healthcare o kalusugan na pangkalahatan na hangad ng Philippine Development Plan. Hangad nating gawing abot kamay para sa lahat ang benepisyong pangkalusugan. Mayaman man o mahirap, sagrado po kasi ang buhay ng Pilipino. Ayos talaga, pangkalahatan. Kasi nga naman, ito palang Sin-Tax law, nasa PDP. Yung PDP na plano ng gobyerno para sa sama-sama nating pag-asenso. At mararamdaman natin to kung malusog tayo at walang sakit. Dahil binabawasan natin yung pag-inom ng alak at sigarilyo. Yan ang nakasabi sa Philippine Development Plan.